feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. Yes mga kadiskante, so isang magandang araw. Welcome back to my channel mga kadiskante. For this video, bali magkakaroon kami ng Rio Olympics. So labanan ng mga magigiting natin na lineman. So pisahan na natin ito mga kadiskante. Let's go, let's do it. Ready ka magpuno memory natin. Highlights lang. Yes mga kadiskarte, so nasa area tayo ngayon ng Kalanganan 2, particularly sa Cotabato City, Bangsamoro Standalone Senior High School. So yan yung school dito mga kadiskarte. So yun, laki ng ano dito school. Although hindi pa naman to talagang operated yung school. Bali for the meantime, dito muna kami naglagay ng structure para doon sa gagawin naming Rodeo Olympics. So Rodeo Olympics, ano ba yun? Bali ang gagawin dyan is palaro ng mga magigiting natin ng mga lineman. Ayun o mga kadiskarte. So preparation pa lang yan, dahil mamaya meron na yung mag-start na yung natin yung palaro. So may mga event tayo dito mga kadiskarte. Bali ang event is relay. Composition ng relay natin nasa 4 na team. Then may mga member sila na around 5 to 7 member ng natin lineman, tsaka coach, tsaka reserve. At may individual event pa mga kadiskarte, yung Hertzman Rescue natin dyan. So panoorin natin mamaya. Good morning and of course sa mga tagapakinig, magandang umaga po sa inyo lahat. Ito yung Rodeo Olympics. So, we're showcasing the skills of our service providers, especially yung mga linemen natin. Ang Cotabato Light kasi is a power service provider to Cotabato City, as well as part of Dato Udin, as well as Sultan Kudarat. So ito yung mga ginagawa talaga namin, that we are climbing poles, we're installing transformers, we're installing wires. So we're just showcasing our skills to everyone, that we have this a lot of talents, that maybe others can also emulate. Yeah, this is the first ever event that we hold in Cotabato Light. And this is not the first, but we will be doing this every year, so that we can also encourage yung mga other industries, that sila din, if they have mga skills, so that they can also show to Cotabato City, and maybe other entities can leverage, para at least din makatulong sila sa Cotabato City as a whole. Actually, we have 60 plus linemen who will be competing. We have different service providers working with us. So sila ngayon yung mapapakita ng mga talento nila, at saka hindi lang mapapakita, so they are competing. So titingnan natin kung how good they are in terms of doing their job. Yeah, lahat ng mga trabaho ay may mga proseso. So may mga steps na supposedly they have to follow, and yung mga dapat mga equipment that they are going to use. So kung may mga violations sila, that will be directed to their score. So once the event is completed, then itabulate yung score, and who will be the highest score will be yung tatanghalin na champion. Yeah, actually hindi sila pwede magtrabaho dito without the proper training. So actually na-train na siya before, and they are doing this every day sa ilang trabaho. So ngayon parang ipapakita lang nila kung ano yung mga skills na nandoon sila. But we want to make sure that they are doing it right. So that's why may mga scoring na siya per activity, para makita natin kung 100% ba yung ginawa nila
that they are all safe, and at the same time, mabigay nila yung tama sa trabaho nila. Wala tayong discrimination, kaya lang, unfortunately, wala pa tayong mga lineman na babae ngayon. But we are not discriminating, no? Kung may mga lineman na babae na gustong mag-lineman, mag-line woman, so they are welcome, no, to join. So, but for now, sa existing roster ng service provider ng Cotabato Light, wala pang babae na line worker. So lahat lalaki. Hanggang mamayang hapon, there will be an awarding of those who will be emerged as champion of this activity. So isang araw lang ito. Of course, magpapasalamat din kami sa mga stakeholder namin, especially dito sa Cotabato City, Bangsamoro Stand-Alone Senior High, kasi this is their facility and they are allowing us to use it. And of course, other stakeholders like Bureau of Fire, City Health, yung sa media natin, as well as sa mga police natin, yung sa CDRRMO natin, they are here also to help, no, para we can make sure na safety tayo dito while we are doing this activity. So salamat at sa lahat ng mga Cotabateños, no, this is for you. This is what we are doing day by day, and we want to show to you that yung Cotabato Light is skilled enough, no, to provide service to you. So pinapakita namin, and hopefully itong pinapakita namin will also encourage other entities, no, to show also their skills, no, para baka pwede silang magamit sa iba at saka ma-utilize ng iba. So thank you. Yan, shoutout kay namin, Department Manager si Busarb. Busarb, ano masabi mo sa natin? Rodeo Olympics ngayon. Good luck. Yes, yun, no. At yan. So ito. Yan. Yes. Yun, no. So nandiyan pa yung mga warrior natin, mga kadiskarte, preparation para sa tools and materials na gagamitin mamaya para sa relay event. So by stage siya, mga kadiskarte. Stage 1 natin, opening of lateral cutout. Stage 2, cross arm and pensulator replacement. Stage 3, lateral cutout replacement. Stage 4, suspension replacement. Stage 5, closing lateral cutout. Stage 6, rope knot tying. Stage 7, service wire and kilowatt-hour meter installation. Stage 8, kilowatt meter reading. So yan yung mga preparahan nila dito, mga kadiskarte, dahil pabilisan ng oras by stage, and then the same time magkakaroon ng demerits doon sa mga oras nila pag may mga mali silang gagawin. So ang mga responsible sa mga demerits at fastest time na makukuha nila, mga kadiskarte, walang iba kundi ang grupo namin, composed of organic employee. So ang inyong lingkod, mga kadiskarte, ay mag-umpire or hurado sa event na to. So keep on watching pa rin, mga kadiskarte, dahil napaka-exciting yung event namin dito ngayon. So let's go, doon naman tayo sa kabila ngayon para kausapin natin yung mga participant dito. Let's go. Yeah, shout out. Kumusta ang excited na ba sa laban mamaya? Okay na, sir. Medyo kabado konti. Kaya. Kumusta ang natin safety ngayon? Okay na? Okay lang, sir. Good. Shout out sa namin, sa health and safety namin, si Ma'am Budge. At from CDRRMO. Yes. Cotabato. You know. Shout out ka agad. You know. Like, share, subscribe. You know. And download. Ano masabi mo sa laro ngayon? Ito ang Excited? The best. Malaman lang mamaya, Sige, congrats. Okay, first time nangyari ito sa natin. ano masabi mo, coach? Coach man ito. Ang hintayin ko mamaya, paano ka magturo sa amin na Zumba? Yan ang maganda dyan. Excited kami sa Zumba. Sige, mamaya. Yes! Shout out, Goy. May YouTube natin ito mamaya. Si Tuto, si Tuto. Sir, ang dami lang Zumba na kanya, sir. Agoy! Diyan na. Dito taon niya na pitong Zumba. Diyan na pito. Sana Yes, mga kadiskarte. So sa part na to, ready and excited ng mga participant para sa gagawin kong pa-warm up dito. So let's go. Let's do it. Sir. At ito na nga, mga kadiskarte, ang inyong lingkod ay magli-lead ng Zumba dance activity para sa pa-warm up natin sa mga participant before mag-start yung Rodeo Olympics.
At open naman ito para sa lahat na willing to join sa kunting galaw-galaw ng katawan natin dito mga kadiskarte. So let's go, umpisa na natin to. Let's do it! Okay, so parents, ready na? Music, ready na music? Thank you, Sir Hernan. So yun mga kadiskarte, so tapos na yung pa-warm up natin dyan. So proceed muna kami sa activity area para maumpisa na yung Rodeo Olympics na inantay ng lahat. So let's go! Pakitsik na lang sa inyo mga torsin materials. Mag-start na ta. Okay na. Kung okay na, susin nyo sa inyong line. Para mag-start na ta. So ito na mga kadiskarte, malapit na mag-start. So team relay position na mga poste, gawing kaliwa yung red team, din sumunod yung yellow team natin. Then yung green team, din yung bandang dulo naman is black team. So yan yung mga posisyon ng mga team color na magko-compete para sa Rodeo Olympics natin ng mga lineman ngayon. So let's go, let's do it. Isa na natin to. Go na ha. Klaro. Sige. 1 Go. 3. So ito na mga kadiskarte, so excited na to at saka intense yung laban dahil dito natin makikita yung mga gagawing diskarte na malupit na mga lineman natin. Paano nila gagawin yung mabilisan, paiklian ng oras na para tatangaling kampiyon sa Rodeo Olympics natin. So ito na nga mga kadiskarte, bali na sa black team tayo. So lineman natin unang akyat, so siguraduhin na suot yung PPEs like hard hat, safety belt and safety harness. So para safe yung lineman natin sa taas bago man lang ito makaakyat. So yun na mga kadiskarte, bali unang umakyat na dito is yung green team. So green team unang umakyat, then sa kaliwa natin yung black team. So parehas lang, pantay lang yung setup nila sa taas. So yun, pupesto na muna yan dahil yung stage 1 natin dito mga kadiskarte, ang gagawin is opening ng lateral cutout. Tatlong cutout mga kadiskarte, yun, no?
So using load buster and hot stick mga kadiskarte, yun no, inakyat na ng ground man natin dyan. So titingnan natin dito mga kadiskarte yung mga gagawin ng mga lineman natin. So let's go, watch natin. So ito mga kadiskarte, pag natapos na yung activity ng lineman natin sa stage 1, pagbaba, touchdown yung flag sa area ng stage 2, din proceed na yung player natin para sa stage 2. So ito mga kadiskarte, bali na sa stage 2 relay event na tayo. Bali lineman needed dito mga kadiskarte is dalawa, lineman 1 and 2, then groundman natin nandyan pa rin. So ganun pa rin mga kadiskarte, bali PPEs for safety pa rin yung unahin ng lineman, then tools and materials preparation nandyan na para all the way to finish na makadiskarte with the fastest time para tanghaling champion sa Rodeo Olympics relay event ng mga lineman mga kadiskarte. So continuous watching pa rin tayo, enjoy, let's go. So ito mga kadiskarte, nasa stage 2 event relay na tayo. So mga activity na gagawin ng mga lineman natin is replacement ng 8 feet cross arm, steel cross arm mga kadiskarte, at saka insulator. So yan yung mga gagawin nila dito na dapat ay nasa maiksing oras lang para mas mabilis nilang matapos yung relay event. So tingnan natin yung diskarte ng mga lineman dito sa stage 2 mga kadiskarte. Let's go! So sa part ng video natin dito mga kadiskarte, yung nasa video natin ngayon is ang team ng color green. So ito yung mga lineman natin, diskarte na dun sa gagawin nilang activity para sa stage 2 natin dito na relay. So tingnan natin kung anong bang mga dapat nilang mga gagawin dito, yung mabilisang diskarte, dahil yung mga ibang grupo natin sa kabilang team ay may kanya-kanya ring diskarte para mas lalong mabilis yung kanilang mga dapat gawin. Itong sa kabilang grupo is nasa color yellow, then itong sa dulo is red team. So as you can see, dikit lang yung laban. So nag-grounding pa lang sila sa 3-phase na primary line. So dito sa bandang kaliwa natin mga kadiskarte, nandyan yung green team, at sa bandang dulo yung black team. So the same lang ng activity, dikit lang din. So tingnan natin dito sa part naman ng kabilang grupo, ang yellow team at nagtatanggal pa lang ng primary line. At dito na part sa bandang dulo, yung black team natin nangunguna sa pagtanggal ng steel cross arm. Ang green ganun pa, hindi pa nakapagtanggal. Ang yellow hindi pa rin. Yung red team natin sa dulo ulit, talagang nakapagtanggal na rin. So yung black and red natin na team, yun yung nangunguna sa pagtanggal ng steel cross arm. So paunahan naman ngayon sa pag-akyat ng steel cross arm kung sino unang makapag-install dito. Talagang mangunguna sa relay event na to. So ang team naman ng yellow team, bago lang din nakapagtanggal ng steel cross arm. So tingnan natin kung makahabol sila dito na part. So kailangan talagang matinding preparation yung gagawin dito sa kadiskarte para mabilis yung mga bawat activity per stage dito mga kadiskarte, you know. So excited na to, tingnan natin. So ang team ng red sa bandang dulo, talagang nakauna na silang magpaakyat ng bagong steel cross arm. Yung yellow natin kakababa lang. So nangunguna yung red team natin dyan. So installation naman yung gagawin nila, then balik yung primary line, then para makapag-proceed naman sila sa stage 3 at stage 4, which is doon yung pinakamahirap na activity, yung replacement of suspension.
So continuous watching pa rin tayo mga kadiskarte dahil excited and talagang magandang experience to panoorin itong mga ganitong event minsan na ito mga kadiskarte, kaya let's go. At dito na part mga kadiskarte, bali na sa stage 3 na yung isang team natin, which is yung gagawin ay lateral cutout replacement. So ang nangungunang team natin dito mga kadiskarte ay yung red team natin. So as you can see mga kadiskarte, yung lineman natin dyan, preparation siya ng PPEs and tools para ready to go na. At dito mga kadiskarte, yung black team natin sa bandang dulo, bali na sa stage 3 na rin, nakikipag-unahan sa red team. Tingnan natin kung anong mga discarding gagawin, kung paano sila mauna sa stage 4. At dito na nga mga kadiskarte, yung red team natin una na nakaakyat para sa stage 3 na gagawin. So let's go. Dito na mga kadiskarte, yung green and yellow team natin ay nasa stage 2 pa lang. So kailangan nilang bilisan yung kanilang diskarte dito. Shoutout nga pala sa kasama kong si Mark sa pag-take over ng video para sa event na to. Dahil ang inyong lingkod mga kadiskarte ay talagang assigned para sa magiging umpire or hurado sa event na to. Yan, no? Back to action tayo. So dito na part mga kadiskarte, si lineman ng red team pa rin nangunguna sa stage 3 relay competition. So si black, green and yellow same pa rin ang position sa activity ng kanilang stage. So talagang si red team pa rin nangunguna dito, nasa huling bahagi na ng kanya activity. Binababa na yung fuse holder for replacement, then installation. At dito lineman ng yellow team kakababala ng fuse holder for replacement. Then yung mga groundman dito sa baba is kailangan nilang i-assemble yan para dun sa bagong fuse holder, then for installation na naman yan sa taas. So ganun lang yung mga gagawin dyan mga kadiskarte, same lang sila ng activity bawat stage. So paunahan lang, pabilisan ng diskarte kung sino mauna. Then dito na part mga kadiskarte, palapit na sila sa tapos na activity. Then yung bandang dulo natin sa kaliwa ang black team, patapos na rin, pababa na ng poste. Samantalang dito sa kanan natin yung red team na lineman talagang nakababa na sa poste at una nang tumawid dito sa part ng stage 4 yung replacement ng tree suspension, which is ito yung pinakamahirap na activity dito mga kadiskarte. So kailangan ng matinding dito diskarte para mas mabilis matapos at accurate, walang mga minus sa oras na kanilang na-consume. So let's go, panoorin natin to mga kadiskarte, excited to. At dito na part mga kadiskarte, bali na sa stage 4 na tayo. Yung tatlong team natin na napag-iwanan kanina nakaakyat na rin dito. Yung lineman ng green team grounding para sa 3-phase primary line before mag-replace ng suspension. Then yung lineman natin ng black team nasa bandang dulo, halos pantay na sila ng activity ni lineman ng red team nasa kabilang dulo mga kadiskarte, yun, no? At ito na nga mga kadiskarte, yung dalawang team natin na naiwan sa stage 4, yung yellow team natin at saka yung green team, which is halos magkadikit na yung activity na ginagawa nila. Patapos na rin. So siguro may ilang minuto na lang pababa na to, then proceed sila sa stage 5, which is doon naman gagawin yung closing of lateral cutout. So yun yung ginagawa ngayon ng kabilang grupo, yung red and black team. So tingnan natin sa kabilang stage mga kadiskarte, let's go. At ito mga kadiskarte, nasa 5th stage na tayo, which is closing of lateral cutout. Yung black team natin ang unang nakatawid, then yung red team na sa kabilang dulo. So sa unang setup pa lamang, yung black team na yung naunang nakapag-setup, kaya sila yung naunang nag-close ng tatlong lateral cutout dito mga kadiskarte. So talagang naunahan na yung red team natin. So tingnan natin, meron pa tayong mga ilang stage na naiwan, kung ma-continue ba ng black team na sila ang bago nating nangunguna ngayon sa team. So yun mga kadiskarte, isa na lang yung naiwang cutout dyan para i-close. So let's go.
Yun, no? At dito na part mga kadiskarte yung stage 6 natin, roof not tying. So 6 na lineman yung kailangan na mag-perform ng 6 na iba't ibang klaseng roof tying, like yung club hits, bowline, 2 half hits, timber hits, rolling hits, and half hits. So yan yung mga dapat nilang gawin dito. At dito sa kabila mga kadiskarte, talagang nag-iingay na yung mga audience dito dahil yung black team tinapos na yung stage 6. So undawi sila sa stage 7. At dito mga kadiskarte, yung red team malapit na rin matapos. So talagang intense yung laban dito mga kadiskarte. Yes mga kadiskarte, so ito na, nasa stage 7 na tayo ng relay event. So ang lineman ng red team nangunguna sa stage na to. So tingnan natin kung talagang dumikit yung kabilang grupo nasa red team. So kailangan din na magmadali ng mga kabilang grupo dito dahil talagang yung black team natin yung nangunguna dito. At ito na nga mga kadiskarte, yung lineman ng black team nakapagbaba na ng gripple stick tools. Ready for installation na ito siya ng service wire and meter on EMC structure. So yan yung activity ng stage 7 dito mga kadiskarte. So tingnan natin sa kabilang grupo, yung dikit lang is yung red team nasa dulong bahagi. So same lang sila ng activity, samantala yung yellow and green team ay nasa stage 4 pa rin sila. So dapat na nilang bilisan ito dahil talagang napag-iwanan na sila. So tingnan natin dito sa dalawang team na to kung sino talagang aabot sa finish line. So let's go. At ito na mga kadiskarte, ang black team natin dito ay service wire installation na. At dito si lineman to mga kadiskarte, tapos na sa pag-crimp ng service wire to service entrance. At dito mga kadiskarte, si lineman 3 natin paakyat na rin, back up sa kay lineman 1 para sa meter connection na to mga kadiskarte. So tingnan natin kung gaano nila kabilis matapos yung stage 7 dito mga kadiskarte para mabilis nilang makapag-proceed para sa stage 8, which is yung pinakalas na stage. Yung final stage is meter reading. At ito na mga kadiskarte, talagang malapit na nila itong matapos dahil si lineman 2 pababa na. So ibig sabihin patapos na yung kanila activity. Nakapag-install na sila ng service wire and meter connection. So si lineman 1 dito ay naiwan pa yan mga kadiskarte dahil meron pa yun siyang activity na gagawin, which is yung EMC line guard. Kailangan pa yung ma-energize before siya bababa dito. So malapit na to mga kadiskarte, exciting na to dahil yung red team natin sa kabilang side is dikit lang, patapos na rin sila. So malaman natin ito sa final kung talagang sino yung pinakamabilis na oras na tinapos yung buong activity sa relay event natin mga kadiskarte. So let's go, tingnan natin ulit to. So ito na nga mga kadiskarte, yung black team talagang naibalik na yung EMC line guard. So malapit na talaga ito mga kadiskarte. So yun na, binababa na lang yung tools. So ito na mga kadiskarte, pababa na yung lineman 1 ng black team. So talagang tinapos na nila yung activity ng stage 7. So sa kabilang grupo, which is yung red team, na talagang hindi pa nila natapos yung part ng stage 7. So talagang nakauna na dito yung grupo ng black team. So hindi pa rin natin masiguro mga kadiskarte dahil may mga demerits ito sa mga per stage activity. Like itong last stage ngayon, which is yung meter reading natin assigned dyan na personnel. So dapat accurate din yung reading dito mga kadiskarte dahil pag validate ng mga umpire or hurado mamaya, pag may mga maling reading, talagang may demerits yan. Kahit nauna sila dito mga kadiskarte, pwede pa rin silang matalo. Kahit yung kabilang grupo which is perfect yung kanilang pag-read sa meter,
So wala silang demerit, so pwede silang manalo kahit nasa pangalawang finish lang sila ng stage na to. So tingnan natin, start na yung stage 8, which is meter reading. So talagang sinisipat ng mabuti sa kanya, gamit ng mga kadiskarte yung binocular. So gamit sa mechanical meter for reading. So may around 4 meters ang reading dito. So tingnan natin kung gaano yung kabilis tapusin to ng accurate, mga kadiskarte. Accurate dapat para walang demerits pagdating sa final na pag natin dyan validate. So yun talaga binabalik-balikan ng personnel na assign ng last stage. So yun na nga, tinapos na talaga. So touchdown, flags up, finish na. Yun tingnan na natin sa finals. So done na kami mga kadiskarte para sa relay event na to. So back to 10 muna kami for validation and clarification sa time with demerits ng bawat grupo. So let's go. And while waiting mga kadiskarte sa validation and clarification, so mayroon pa kaming second event mga kadiskarte, which is yung Hertzman Rescue. So individual event ito mga kadiskarte. So ito yung gagawin namin ngayon is magkaroon ng lucky pick or bunot-bunot ng mga assign na participant, lineman, individual per team. Color pa rin siya. So tingnan natin kung sino yung mga nabunot dito ng mga team member. So para start na natin ngayon ang Hertzman Rescue event. So tingnan natin, let's go. At ito mga kadiskarte, konting preparation lang muna para sa mga selected lineman per team and umpire assigned para sa individual event ng Hertzman Rescue. Like, subscribe. Yan And download. And download. Anong sponsor yan? Consumidores, Mike? Anong sponsor mo? Coke? Okay, baka naman. Sponsor by Premier. Premier. Shoutout kay Sir Bal. Ay, Sir Bal. Coca-Cola. Baka naman. Strawberry flavor. Oh, laka. Ito mga kadiskarte, bali na setup na yung dummy Hertz personnel na kailangan i-rescue ng lineman. So pabilisan ng rescue mga kadiskarte, from taas ng poste to ground. So pabilisan ng oras yan. So malalaman natin kung sino naman yung pinakamabilis na mag-rescue dito ng Hertzman. So let's go. Pisa na to. Ito na mga kadiskarte, time start. So unang lineman na sumabak, representative from red team. So let's go. Let's do it. So talagang nagmamadali yung lineman natin dito. Tingnan natin kung gaano kabilis na tapusin yung pag-rescue ng Hertzman nasa taas ng poste. So yun na. Ready na yung kanyang mga PPEs. Tingnan natin yung climbing skill niya kung gaano kabilis. At yung pag-rescue ng Hertzman dun sa taas. Hanggang may baba niya ito sa ground level. You know. Then safety belt. Double click. Yun. Tingnan natin ano yung mga discarding gagawin niya dito. Kung talaga bang mabilisan niya itong maibaba ng nasa proper na mga galawan. You know. Yun na mga kadiskarte, talagang intense yung laban saka yung pressure sa lineman na tumitindi na dyan. Makarelate ako dyan mga kadiskarte. I-share ko lang yung naging experience ko sa ganitong event. Way back 2018 pa sa Cebu kami nagkaroon ng Rodeo Olympic ng mga organic employee. So talagang ramdam mo yung kaba, tense, saka pressure. So
Ang ginawa ko, focus lang ako sa ginagawa ko. Determinado lang ako manalo. At motivated din ako that time mga kadiskarte dahil big event siya. First time ko siyang nilaro. Then underdog pa tayo that time mga kadiskarte dahil baguhan tayo. So hindi ako nagpatinag sa ganong setup. Nag-focus lang talaga ako, ginalingan. Then yun, nagkaroon tayo ng impressive output sa ginawa natin. Kaya luckily nakakuha ako ng champion sa Hertzman Rescue. So champion ako that time mga kadiskarte, kaya big event yun para sa akin. So siguro mga next na video natin magawan ko ng content yun para may-share ko sa inyo mga kadiskarte yung winning moment ko yun sa ganitong event mga kadiskarte. Para may-share ko rin yung mga ginawa kong diskarte kung paano ko kinuha sa ganong kaikling oras sa ganitong event. So back to rescue event na tayo mga kadiskarte. So si lineman representative from red team. So talagang tinapos na yung activity niya for rescue sa dami personnel natin na nasa taas. So let's go, you know. At ito na mga kadiskarte, pangalawang lineman na sasabak sa Hertzman Rescue, representing the yellow team. So talagang pinabilis yung mga galawan dito ng pangalawang lineman natin. So titingnan natin kung kaya niya bang i-beat yung oras nung naunang sumabak na lineman. So talagang yung climbing skill dito talagang patindi ng patindi. Pero dapat mayroon talagang diskarte ibang gagawin dito para mas mabilis yung pag-climb ng ladder. So yung time na ginawa ko, experience ko before yung pagkaroon ko ng kampiyon sa Cebu, talagang tinakbo ko yung ladder na yan. So far dito hindi ko pa nakita yung ginawa dito. So try natin, malay mo sa third lineman natin saka pang-apat. Tingnan natin kung gaano kabilis yun sila mag-rescue ng mga ganitong senaryo. Matagal yun. Kasi grabe. Yun, binaba na yung dami na si Tough Kelly hanggang ground. Then yun, pababa na yung lineman natin. At dito na part mga kadiskarte, bali sineset up ng lineman yung oxygen na needed ni Hertzman. So yan yung scenario dyan mga kadiskarte. So tingnan natin kung tapusin niya ito ng mas mabilis. Yun, hands up. At ito mga kadiskarte, pangatlong lineman na sasabak sa Hertzman Rescue. So representing the green team. So you know. So ito tingnan natin kung matindi ba ito sa ganitong event na rescue scenario yung gagawin. So mabilisan pa rin. Tingnan natin yung lineman ng green team kung gaano ba kabilis na mag-rescue ng ganitong scenario ng Hertzman sa taas ng poste. So check natin yung kanyang strategy. Hindi na siya nag-unstrap. So continuous yung movement niya hanggang sa tabi ng Hertzman. Then yun, pagtapon na ng rope. So yun yung gagamitin sa Hertzman. Tingnan natin kung gaano kabilis mag 2 hop hits. Then drop si Hertzman. Yun, medyo mabilis konti. Tingnan natin kung kaya niyang i-beat yung dalawang sumabak na lineman kanina. Yan, drop again. Tingnan natin kung talagang ma-beat niya yung dalawang lineman natin na nauna. Yun, pababa na yung lineman natin. Same scenario pa rin. Pagkababa, tanggal yung rope. Then set up yung oxygen. Then set up nyan, hands up, tapos na. Tingnan natin.
Kaya bang tapusin sa maikling minuto? Yun, done. At ito na makadiskarte yung pang-apat at huling lineman na sasabak sa Hertzman Rescue, representing the black team. Yun o, makadiskarte. Ayun na. Talagang mabilis din. Nakapag-tying na ng Hertzman. Yun, then drop na yung ano natin dyan, dami. So mabilis din itong lineman ng pang-apat natin. Top Kelly talagang bumulusok pa ibaba. At dapat wala siyang malakas na jerk para hindi magkaroon ng demerits dun sa time na na-consume ng lineman natin dyan. So ito na yung black team natin, pababa na. Talagang binilisan na. Tingnan natin kung kaya niya bang i-beat yung time ng tatlong lineman na naunang sumabak dito sa Hertzman. So then yung nagmamadali, set up naman ulit yung oxygen nito para sa Hertzman natin dyan na senaryo. So yun o, talagang mabilisan yung galawan dito ng black team Tingnan natin, mukhang nahirapan. Pero kayang-kayang tapusin sa ganun kaikling minuto para ito sa rescue na senaryo na event natin ngayon. So yun na nga, yung lineman natin, representative from black team, talagang na-set up na yung oxygen. Yes! Hands up! Done! Oh, kaway-kaway dyan. Shoutout, Lineman Rodeo 2023. Yun. Kumusta man ang team mo, Pen? Panalo kayo? Talo? Hindi ko alam, baka talo lahat. Surprise na mamaya, no? Surprise. Oh, sige, shoutout. Anong team mo? Tanong mo bakit siya na-highlight kanina? Yellow team ito. Yan o, mga kadiskarte, yellow team. Tanong mo bakit siya na-highlight? Oh, ikaw dyan, mga taga-Eco Electric. Anong team mo, Dong? Team Hamloy. Team Hamloy. Team Black team. Okay, sige, abangan natin mamaya. Subscribe ba? Kaway-kaway dyan. Anong team dito? Black? Team Black, team Yellow. Halo. Halo. Dito. Anong team, mga cell, ano ito, IMCS? GTS na halo. Ano ganing team nyo kanina? Team Yellow. Yun, Team Yellow. Sige, surprise. Yun na nanalo mamaya. Yes mga kadiskarte, so done na kami para sa validation and clarification ng mga time with demerits na yung mga kadiskarte per team and individual event. So wag na natin ito patagalin. Awarding time, let's go! I-announce ko yung mga winners from third runner-up, second runner-up, first runner-up, and the champion. For the third runner-up, so meron ang third runner-up, we have ang total time nila is nasa around 2 hours, 27 minutes, and 37 seconds. So, including na dito yung demerits natin. So, may mga demerits dito na yung not pulling the light end and snap hook 2 or 3 times. So, may demerits yun, hindi naka-perform ng during the stage 1, I think. Then, yung materials nag-come in sa contact with pole. So, hindi dapat mabangga yung materials and tools natin sa pole. So, another 15 seconds demerits yun. Then may nahulog na mga pin lock doon sa pin insulator natin. So another 30 seconds demerits yun siya. Then may mga common itong demerits natin, wrong knot tying. So mali yung pag-knot tie natin kanina sa stage 6. So merong ilang times per natin kanina. So yan. Then also merong nahulog na PTE, yung hard up kanina. So, a total of demerits yun nasa 7 minutes and 45 seconds. Third placer or third runner-up goes to Green Team!
Ariel Dolarisa. Ay, sorry, ang coach si Ariel. So, si Sir Arnel. Ano, Arnel? Arnel. Gerson Andolana. Then, si Glo Sandro M. Obligado. Casano M. Jimeno. J.R. Katibay. Si Unais Parat. Si Michael Rasad. Si Noel Jan Pascual. Rafael Roldan. Ayan. Salde Rodriguez. So, 12 sila, no? So, congratulations. And we have a gift certificate na ano, mga kwan yan, mga 100,000, char. Picture tayo, picture. Picture tayo, dali sa mga kwan natin. Cam, sabi Cam. Very close lang kay third runner-up, no? Then, sa mga demerits niya, please be mindful lang yung kanina. Pag sino yung sa demerits ninyo is hindi nag-reset ng load buster. So, very careful kayo kasi unsafe yun masyado. Then, merong nag-force to start. So, may nag-early ata nag-squat na siya. Then, also yung materials come in contact to the pole. Yung hindi naka-type ng fuse link. Yan. So, yung for the winner for the second runner-up goes to Yellow Team! So, Yellow Team natin, ang coach ay si Noel Tapis. Idol! Eliezo Bonilla Jr. Please get your certificate here. Eric Lorenzo. Mr. Eric. Doroteo Atadingo. And Joseph G. Wango. John Ray Dolarisa. Gilbert Benito. Ranel C. Mark Martin. Latrell E. Santos. And Jomar M. Kudara. Yep. So, photo ops, everyone. Gather. Ay, sorry. Meron tayong GC again. So, palagi ko makalimutan na. So, GC for second runner-up is 200,000. Is forward yung kanilang mga coach. Si Santos and si Ernie Simbaco. Si Giapao. Pang Miss Universe itong pan. Forward. Dito sa ating mini stage. Ayun, nasa likod mo. Sige. Intermission sa Barosa. Intermission. So, sige, yung tatawagin ko is yung first runner-up natin. First runner-up natin, no? So, sa first runner-up natin, meron silang total of 2 hours, 11 minutes, and 25 seconds. For the champion naman, ang total time nila is 2 hours and 8 minutes and 15 seconds. Almost call lang sila, no? So, ang demerits ng champion is 5 minutes lang. Total nun. Then, for the first runner-up, nasa 10 minutes and 15 seconds. So, mas maraming demerits si first runner-up. So, let's call in our first runner-up.
Yay! Black team! Yeah! Champion! So, Black team ang ating... Black team, black team. Black team ang ating first Black runner-up. team. Ang champion natin is ang Red team. Alright. Delgado. Gary at S. Generana. Coach Ernie Sembahon. Christopher Aljo. Arnold L. Gallardo. Crazy Pantelba. Reynolds I. Lesahon. Pablo L. Albarico. Normie P. Felipe. Nasruddin Ibad. Mark P. Flores. Mark Anthony Catillo. Yan. So, and also our first runner-up, GC, no? So, meron yung 300,000! 1,000 and isang Toyota Hilux. Picture everyone. Picture tayo. It's the Red Team. Yeah! Champion! Wala ka naman dyan. Jerome Herna. Hoy! JM Beder. Mga Yapo, si Medallo Yapo. Mark G. Berliones. Mark Glenn Brugoso. Jonah L. Severio. And also, gift check. Yung gift check natin for champion na. Isama niyan, 1 million and isang airport. Yes, mga kadiskarte. So, dala tayo para sa Rodeo Olympics natin. So, dito na lang po muna yung video natin, mga kadiskarte. So, don't forget to like, share, comment, subscribe. Bye! Thank you.